sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. At dumating na. Ano na naman yan? Ano na naman yan? Dumating na yan. Ito na. Kasungit na. Umpisa pa lang. Magpapatupad ng traffic mitigation measures o mga bagong patakaran ang MMDA sa pagsasaayos ng EDSA upang maibsan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Simula po sa June 16, aarangkada ang dry run sa 24/7 odd-even scheme, kung saan ay hindi papayagang dumaan sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa odd number. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado naman, bawal dumaan ang mga plakang nagtatapos sa even numbers. Tatanggalin na rin sa EDSA ang mga bike lane separator. Magtatalaga ng exclusive motorcycle lane. Pagbabawalan ang mga rider na dumaan sa flyover o underpass. At ipagbabawal ang pagdaan ng mga provincial bus, mga truck na may kargang nasisirang produkto, basura, at aviation fuel delivery trucks mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Paiigtingin din po ang road clearing operation sa Mabuhay Lane. Magbubukas ng mga alternatibong ruta at magdaragdag ang Department of Transportation ng mga bus sa EDSA Carousel. Karagdagang bagon ng tren sa MRT3 at libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 sa oras na umarangkada na ang EDSA Rebuild Project. Isyu ng bayan. Katotohanan. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po ang ating mga motorista? Na ngayon pa lang po ay sumasakit na ang ulo. Oo. Paano na kami?
Lalo na nga mga kababayan, yung may isa lang sasakyan. Itong coding na to, hindi po nawawala yung coding tapos dadagdagan pa ng odd-even. Ng odd-even, ha? So, kombinasyon po ito, ho. Kaya lang, don't panic. Don't panic. Dahil kung narinig nyong ibabalik ang odd-even, sa EDSA lang naman. Sa EDSA lang yan. Hindi ibig sabihin sa buong Metro Manila. So, Ayan. pwedeng sa iba ka dumaan. Sa iba, yes. Di ba, kung dati kang dumadaan talaga sa EDSA at ikaw ay odd number, so dadaan ka tuwing Lunes, ginulo. Hindi, siguro, tandaan nyo. Para mas maintindihan ng ating mga kababayan, yung sinasabi ng MMDA, to simplify, sabi nga ni Kuyang Elmer Ngo, to simplify, ito yung kung yung last digit ng plate mo ay 13579. Siguro paano ba matatandaan ang odd at ang even? Ayan. May technique, may technique pala yan. Ilang letra ang odd? Tatlo. Tatlo. Yun ang 1, 3. Pasok ka doon. Di ba? Kapag odd, yun lang, tatandaan nyo lang yun. Kapag tatlong letra, yung odd ay 3 letters. 3 letters. So, pasok ka doon sa 13579. Yung even, ilang number ba even? Bilangin nyo. Even now. 4 letters. 4 letters. So, doon ka sa 24680. Yan. Para madaling tandaan. Napakadali lang naman tandaan niya. Ngayon, tatandaan nyo na lang ngayon. Ano ba nauna? Odd o even? Ayan, Nauna ang odd dahil yung 1 sasabihin niba, hindi, 0. Aba. Nauna 0 ngayon. Di bati ngayon yan. Lumaki na problema. Lumaki problema. Debate na. Magdebate tayo ngayon. Alin ba nauna? Ang itlog o ang manok? Pumunta na doon, nagkalito-lito na. So kung nakikita po ninyo ang inyong mga TV screens, lalo na po yung mga nanonood sa atin sa DZRH Television, sa YouTube o kaya sa Facebook, i-screen shot na ninyo para hindi na ninyo malimutan. Ayan. Para sa mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 13579. Ayan, nakikita niyo po yung mga araw. MWF. Ayan. Monday, Wednesday, Friday. Ibig sabihin, tatlong araw ka sa buong isang linggo. Ay, hindi. Tama. Monday, Wednesday, Friday, tatlong araw ka sa buong isang linggo na hindi makakadaan sa EDSA. Hindi ka makakadaan. Kung ikaw ay odd number. Pag even naman, anong araw yung even, kumpachero? 0. Hindi. Anong araw? Tuesday, Thursday, Saturday. Hanggang Sabado pala. Pati Sabado. So hanggang Sabado pala, meron. So magbigay tayo ng sample. Sabi nga ni Kuya Elmer Ngo. So kung 3 ang last digit mo, bawal ka sa EDSA tuwing MWF. Ayan. MWF. Tapos, idadagdag mo pa ang Tuesday kasi coding ang 3 every Tuesday. Bale, pwede ka lang dumaan sa EDSA pagka Thursday sa 5 araw ng ng weekdays. Kasi kapag 7, meron ka pang meron pa nga palang coding. May coding. Yung coding buong buong Metro Manila, buong hindi Metro lang Manila. Kapag 7, ganun din, isang araw ka lang pwede sa weekday sa EDSA. Tuesday ka lang pwede. Kung ang last digit mo naman ay 4 or 8, mas maswerte ka. Pwede mong gamitin ang sasakyan mo sa EDSA 3 times on weekdays tuwing Monday, Wednesday, and Friday. Yun ang mas simplified nun na paliwanag. Sasabihin mo siguro, ayos pala paano kung halimbawa, kumbachero, ang coding mo ay tingnan nga natin to.
Halimbawa, ang coding mo ay Wednesday. Di ba? Pagka Wednesday, kumbatsero, ang coding ay 5-6. 5-6. 5-6. 5-6. Ngayon, Dalawa nga palang number yan, 5-6. kung ang coding mo ay 5-6, dalawang araw ka makakadaan kasama ni Sabado, 3 araw ka makakadaan sa EDSA. Yun. Tinan mo nga Pero naman. wag niyo masyadong Huwag mo masyadong dibdibin yan. Wala ka naman sasakyan eh. Nag-MRT ka lang. Huwag mo lang masyadong pag-isipan tong mabuti. Nagbabusway ka pa nga minsan eh. Bus carousel eh. Tapos ikaw yung mainit na init. Galit na galit ka. Bakit pumayag? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Pare, ano ba coding mo? Wala. Bakit wala kang coding? Wala naman akong sasakyan. Talaga naman. Laki lang. Maswerte ka kung ikaw ay hindi talaga nagsasakyan dahil yan ang bubuhusan ngayon ng matindi. Magdadagdag ng bago ng MRT, magdadagdag ng bus sa bus carousel. Mas maganda. Totoo. So magiging talagang ipapakita na priority ang pag-commute. Dapat naman talaga ganun. Talaga, hindi ba? Yun yung binabanggit namin sa inyo ni Kumbachero. Halimbawa, nandiyan ka sa Singapore, nandiyan ka sa Hong Kong, nandiyan ka sa Japan, mga opisyal pa ng gobyerno. Mga opisyal ng gobyerno nag-commute, nag-train kasi nga maayos yung kanilang convenient ang kanilang public transport. Doon nga dapat ituon ng gobyerno ang kanyang pansin. Maaari nga ngayon ito mga baka nga sinasanay lang tayo dito Kumbachero baka nga ito sabi nga nung nasirang driver natin, ano ang pangalan si Mandy Santos na baka yan blessing in the sky. Blessing in the sky. Blessing in the sky yan. Alam ni Vic Lima yan. Vic Lima. Blessing in the sky. Blessing in the sky. So, actually may maganda ring nakita mo ba yung ginawa nilang parang 3D na pagkukwento kung ano gagawin sa EDSA. Meron ba tayong kopya nun? Pakita nga natin yun. Yuel, meron ba tayong kopya yung ipinresenta nung MMDA saka DPWH kung ano gagawin sa EDSA? Ano ba? Di ba? May iba-ibang kanyan may iba-ibang lane Hindi naman buong EDSA babakbaking ka agad. May mga portion din ang gagawin. Yun nga palang yung electric vehicle. Paano nga pala yun? Di ba libre sa coding yun? Libre sa coding yun. Sa number, sa odd even kaya libre din. Magandang, that's a very dapat libre na rin, di ba? Dapat libre na rin. Yung hybrid siguro pwedeng wag na Kumbachero. Hindi naman pwede. Wala naman ganun. Wala naman ganun usapan. Hybrid gumagamit pa rin ng gasolina yun Wala naman ganun. Sinabi nga may electric din yun Ayun, pag electric ang sasakyan, para mas ma-encourage sa mga tao na mag-electric na rin. Ganun kung inilibre na sa number coding yan, pati sa odd even, para sa atin sa atin. Tama Kumbachero. Ito Kumbachero yung pinapakita. Ayun yung lumampas Sige nga. Ayan. Ito po yung ginagawa nila, pinapakita nila kung ano mangyayari. Ito yung itsura. Ito yung gagawin. Ayan yung gagawin. Tapos habang ginagawa, ito ang pwedeng gamitin. Pagka kayo may makikita kang drawing ng mga heavy equipment. So lane by lane. Lane by lane. Hindi naman na babakbakin ng buong lahat. Parang hindi ka na makakadaan. Hindi po. May portion na gagawin halimbawa ngayon, kikitid yung EDSA. Kasi halimbawa po ay yung paliwanag nga sa atin yung EDSA busway lalapad, madadagdagan. Halimbawa kung gagawin Kumbachero matatamaan yung EDSA busway, lilipat. Kakainin niya yung susunod na lane. Ayun, ganun ang paliwanag. Kaya mabuti may ganitong ginawa ang may illustration Kumbachero. Napakalaking bagay nito, pero at the end of the day, lahat po tayo dito tatamaan. Magsasakripisyo, especially yung dumadaan sa EDSA.
Tony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Pero kung ikaw nga naman nagko-commute lang din, so isa yan. Sa hindi dapat na masyadong medyo mag-comment man, medya-medya lang. Medya lang. Pati na rin siguro yung ibang ang laging ruta Quezon Avenue lang. Quezon Avenue lang. Hindi naman dumadaan ng EDSA. Hindi rin masyadong Huwag na kayo masyadong basta yung dumadaan lang doon sa EDSA lagi. Ako nga kung bachero hindi na ako dumadaan sa EDSA. Ako bihirang-bihira na rin ako dumaan ng EDSA. Siguro dahil sa unang bihira naman tayo makapunta sa banda doon. At kapag kami pagkakataon naman na kailangan nating pumunta sa South, nasa isip natin kaagad ibang ruta hindi EDSA. Dahil alam natin Skyway na kaya parang gano'n. Nasa isip natin laging matraffic sa EDSA. Totoo, para bang naging given na 'yon kung bachero, no? So ganun po mga kababayan, ang importante matuto tayong mag-adjust at yung ginagawa po ngayon ng gobyerno, halimbawa yung magdadagdag ng mga bus sa EDSA busway, magpapalibre sa Skyway. Tapos baka nga dumami na naman ang mga work from home. Ibig sabihin tanggapin na natin to. Tanggapin na natin ang katotohanan na hindi makakaiwas sa pagkukumpuni ng EDSA. Kumusta po ang ating mga magsasaka na hindi naman dumadaan sa EDSA? Ayos ba kayo dyan? Nakakatanggap ba kayo ng mga suporta mula sa Department of Agriculture? Abay, dapat. Kapag dapat hindi, dapat ay mga lampag tayo. Ang dami-daming mga national government support, kumbachero, sa ating mga magsasaka na magugulat ka pag nagtanong ka sa magsasaka, nakakuha ka ba ng ayuda sa abono? Nakakuha ka ba ng ayuda sa... Hindi nga ba't hindi mo nakuha? Kasi kung bachero, parang devolve na din, pati yung agriculture. Nasa local, nasa LGUs na. Oo, doon nga pumapasok yung kung sino yung kapanalig. Ibinoto mo ba ako nun? Ganun pa ganun pa. Di ba sa kabila ka? Yung pa isa, ang sakit pakinggan nun, kumbachero. So, ang ating pong sinasabi mga kababayan, ang mga mayor naman na na-re-elect o kaya yung mga bagong mayor dyan, bagong gobernador, patikimin nyo naman ng ayuda kahit hindi nyo taga-suporta. Tsaka dapat talaga ang public service walang kulay. Walang kulay. At eto pa, bibigyan namin kayo ng tip. Ipagpalagay ng mainit ang dugo mo ron dahil number 1 supporter ng kalaban mo yan. At dahil sa ikaw nilabanan nung nakalaban mo na yon, dumikit ang kumbaga naging neck and neck. Putputan ang naging labanan. Pero ikaw pa rin ang nanalo. Mas lalong dapat mong ligawan yun. Totoo, kumbachero. Diba? Yun ang puntahan mo at bigyan mo ng ayudang hindi naman sa iyo. Totoo. Hindi naman sa iyo ibibigay mo. Ibigay mo yung ayuda ng gobyerno. Tingnan mo, babalik sa iyo 'yun. Babalik sa iyo 'yan. Yung mga dati mong ikaw na ang hahanga sa iyo 'yun. Tinan mo tong sasabihin. Tinan mo tong tarpulano na to. Hindi ko naman binuto to. Alam naman niyang dito ako sa kabila. Pero ito dito na nga ako. Magdadabog pa 'yun. Dito na nga ako. Di ba? Hindi ba ganyan yung karanasan ni Governor Helen Tan ng Quezon? Kahit na hindi siya ibinoto nung isang parte ng Quezon, halimbawa hindi siya nanalo doon. Kita mo ngayon, wala na lumaban. Walang gustong lumaban. Kasi nga kaya nga nauso yung salitang reaching out reaching out to you. Tapos bibigyan pa niya ng tangerine chocolate. Tangerine chocolate. Yun ang matindi sa lahat. Sangka pa. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Mamaya po ay kakausapin natin ang PPA, PPA, Philippine Ports Authority. Dumadaan ba sa EDSA yan? Hindi.
Sa San Juanico Bridge. Puro EDSA. San Juanico Bridge. Kung Iba Bachero, naman, baka iba naman sabihin tayo. ng mga taga-Bisaya, puro ba't EDSA na puro lang kayo, EDSA? Ah. Wala na bang ibang lugar kundi EDSA? Ito San Juanico Bridge, hirap na kami dito. Talaga. Diba? Lalo nga at apurahan yung pag-aanunsyo dyan na isasara para sa mga mabibigat na sasakyan. Kaya po gumagawa na po sila ngayon ng pamamaraan dyan. Eto na naman. Solusyon ang kailangan. Hindi pwedeng ba't ngayon lang sinabi? Bakit nga? Kapag ganun, bababad tayo sa problema, hindi nasusolusyonan. Meron po ngayong ginagawang solusyon dyan, yung nabanggit na rin ni Secretary Bunoan. Mukhang kailangan, hindi, ikaw yata nagsabi, yung RORO. Roro, Mukhang kailangan na mag-reinforce na ng RORO. Na, kasi may paraan doon sa pasahero, sa mga tao. Pwedeng bababa ng bus, isasakay ng bangka, tapos tatawid. Ang problema yung mga produkto. Siyempre, yung mga nangangailangan dyan sa Samar. RORO talaga ang kailangan dyan. Ayun, mamaya po makakausap natin ang may-ari po ng RORO. Ang PPA, ang Philippine Ports Authority, para po sa ating mga kababayan dyan po sa lalo na sa parte na yan ng Visaya sa Leyte, Samar area. Maupay nga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na mo! Gising na! Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Japsahun, 6:23 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, ilang bahagi ng Skyway Stage 3 libre na ang toll kasabay ng EDSA Rebuild Project. Bilang ng violator sa unang araw ng pagbalik ng NCAP, pumalo ng mahigit sa 1,000 ayon sa MMDA. PBBM may napili ng bagong PNP Chief ayon kay DILG Secretary Rem Mulya. Chel Jokno at Marian Rivera, recipient ng confidential funds ni VP Sara. Barangay Chairman at 2 kagawad patay sa pamamaril sa Cavite. Suspect nagpakamatay din. At lalaki patay sa saksak matapos na hindi makabayad ng 50 pesos na utang. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. libre, walang bayad sa toll ang ilang bahagi ng Skyway Stage 3 sa oras na umarangkada na ang EDSA Rebuild Project. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, may nakatakda na silang meeting kasama ang Toll Regulatory Board at San Miguel Corporation upang tukuyin ang mga bahagi ng Skyway Stage 3 na libre sa toll. Oras anya na ma-finalize ito ay ilalabas nila ang kumpletong detalye hinggil sa libreng toll upang magamit ang Skyway bilang alternatibong ruta ng mga maapektuhan ng pagkukumpuni ng EDSA. Target matapos ng Department of Transportation ang nasa 2 istasyon ng Metro Manila Subway Project bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, simula pa nang maupo siya bilang kalihim ng ahensya noong Pebrero, sinimulan na nilang trabahuhin ang pagkuha ng right of way. Naniniwala ang kalihim na kung matatapos ang 2 subway station bago ang matapos ang termino ng Pangulo, mababalik ang kumpiyansa ng publiko na posible itong magawa.
Matatanda ang 2009 unang target na matapos ang nasabing proyekto, ngunit nalipat sa 2032 o matatanda ang 2029 unang target na matapos ang nasabing proyekto, ngunit nalipat ito ng 2032 dahil sa issue ng right of way. Alas 6:31 na ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pirmado na ng Pangulong Bongbong Marcos ang RA 12210 o batas na magdaragdag ng bed capacity sa Philippine General Hospital. Sa ilalim nito, gagawin ng 2,200 ang bed capacity sa PGH mula sa dating 1,334. Ibig sabihin, magdaragdag ng 600 kama. Aba, madali yan sa Euratex na bahala dyan. Kung kama lang pala problema. Gawa pa ng batas. Memory foam ba yun? Memory foam, yung maalala kung paano ka humiga. Hindi, ibig sabihin, maraming maaalala, maraming matatandaan na ginawa mo habang nakahiga ka. Ayun. Ang PGH ay isa sa mga ikinukonsiderang biggest modern government tertiary hospital sa bansa na kayang magsilbi ng higit 700,000 pasyente kada taon. Alas 6:32 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority laban sa kumakalat na link na nagsasabing maaring ma-check online kung may violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Program o policy. Aba, parang ito yung tinanong natin nung nakaraan. Kung meron ba silang link ng mga violators? Yes, dapat. Ang sabi ni chairman noon, walang ganon. Meron sila nung magte-text ka. I-text mo yung plate number mo. Para malaman kung ikaw ay may sabit. Kung huli ka. Saka may portal, kumbatsero. Yung portal ng LTO. Ikaw mismo. May bawat car owner may portal. Yung iba naman, kung maliit lang yung sasakay mo, may portalet. Portalet pala yun. Eto, may nakaisip pala kaagad ng kalokohan. Ayon sa MMDA, hindi. Ano daw? Hindi nila ito official website at wala pa silang inaaprobahang online platform para sa NCAP checking at kasalukuyan ang inaayos pa nila ang kanilang website para rito. Pinayuhan din ng MMDA ang publiko na huwag magbibigay ng anumang personal na impormasyon sa website tulad ng kanilang plaka at iwasan ang pag-share ng naturang link. Alas 6:34 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Hinimok ng DOLE ang mga employer na konsultahin ang kanilang mga empleyado kung paano tutugunan ang posibleng epekto ng EDSA rehabilitation. Inaasahang makakaapekto ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga manggagawa na dumadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para makapasok sa trabaho. Tama din naman kasi merong domino effect kumbatsero Ayon sa DOLE, bagamat hindi nila inuobliga ang mga employers, inihikayat nila ang mga ito na bumuo ng mutually beneficial na solusyon o arrangement oras na umarangkada na ang EDSA Rehab. Giit ng ahensya, ang employers pa rin ang magpapasya kung magkakasa sila ng work from home scheme bilang tugon sa inaasahang epekto ng naturang proyekto na posibleng tumagal hanggang 2027. Tsaka hindi rin mainam yung puro work from home Tulad na lang ni Jomel, si Jomel Gonzaga. Hindi nakilala nung boss niya yung mga kasalubong niya. Ikaw pa si Jomel. Jomel, magandang morning. Napapabayaan mo na tuloy ang mga obligasyon mo. Jomel, magandang morning. May napili na. Ayun may napili na si Pangulong Bongbong Marcos na bagong hepe ng PNP. Sino? Eto na. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang bagong PNP chief. Eto na. Ang bagong PNP chief. Pakinggan po ninyo. Ay ia-anunsyo ng Pangulo. Kala ko andyan sigurado na yun nga ang papalit kay General Marbil. Romel Marbil.
Bagamat walang binanggit na Di ba pangalan. Francisco ang pangalan niya? Oo, Romel Francisco. Hindi, Marbil. Marbil? Sige, Francisco Marbil. Bagamat walang binanggit na pangalan si Secretary Remulla na ang napiling opisyal ni PBM ay mahusay at may maayos na track record. Habang ipinawatig din niya ang kahalagahan ng mahabang termino para sa PNP chief upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pamumuno. Ibig sabihin medyo matagal-tagal pa sa serbisyo ito. Bata-bata pa siguro yan. Ibig sabihin siguro kapag sinabing mahaba ay more than 1 year. More than 1 year. Bago pa magretiro. Kung tama itong kung tama itong pahiwatig na ito. Kung tama yan. Clue. Kabilang sa matunog na contenders bilang susunod ng PNP ay sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates, PNP Deputy Chief for Administration. Lieutenant General Robert Rodriguez. Meron palang ganyan. Dito nababanggit ng mga nakaraan. PNP Deputy Chief for Operations. Tinan mo na. Number pala yan, number 3. Number 3 pala yan. Number 3, hindi mo lang nababanggit. Ng mga nakaraan. Ang nababanggit dati, yung E. Rodriguez. Ito, Robert Rodriguez. Si Lieutenant General Edgar Alan Okubo, PNP Directorial Staff Chief, Major Number 4. Major General Nicolas Torre III ng CIDG, Major General Anthony Aberin ng National Capital Region Police. Alas 6:38 na ng umaga, iniimbestigahan na ng PSA, Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation kung may mga kapangalan sina Attorney Chel Jokno at Actress Marian Rivera. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, iniling nila ang tulong ng PSA at NBI matapos lumabas ang pangalan ni Chel Jokno at Marian Rivera bilang recipient ng confidential funds mula kay Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Adjong, pinasusuri na rin nila ang signature specimen ng mga ito upang maikumpara sa pirma na makikita sa acknowledgement receipts na isinumite ng tanggapan ng Vice Presidente sa kanilang COA report. Paano yan? Magiging part pa naman ng prosecution team si Attorney Chel Jokno. So may conflict of interest doon. Bachero. At alam ba ni Ding Dong Dantes yan? Dapat alam ni Ding Dong yan. Ay, nako, mama. Pero alias, ano naman alias naman Di ba kapag ikaw ay confidential agent, hindi mo ibibigay talaga yung pangalan mo. Oo, hindi naman talaga. Kaya nga ang point lang naman doon kung Bachero, kung puro alias lang pala ilalagay doon, ba't ni-require pa ang submission ng accounting kung lolokohin mo lang naman pala ang sasubmit mo? Kailangan kasi ng COA. Dapat tigilan na ng COA yun. Kung ganun din lang naman ang confidential nga confidential, hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Kaya yan, agent talaga namin yan. Kamukha ni Attorney Jokno Kaya Chel Jokno. Tinawag namin Chel Jokno. Yung isa. Kamukha ba ni Marie? Hindi. Kamukha ni Ding Dong. Kamukha ni Ding Dong yung isa. Ganun lang ang lusot dyan. Pagdating sa impeachment trial, malamang ganyan ang nangyayari dyan. Mayroon pati siya. Alas 6:40 ang ating oras. Pinaalalahanan ni outgoing Senator at Makati Mayor-elect Nancy Binay ng Makati City Administrator na wala itong kapangyarihan, o ang Makati City Administrator na wala itong kapangyarihan na basta lang hilingin ang pagbibitiw sa pwesto ng department head ng lungsod. Paliwanag ni ganon. Si Senator Nancy Binay pala ang pinapaalalahanan. Ang nagpapaalala ay si administrator. Di mainam naman si maalalahanin naman. Nilinaw po nitong ng Makati City Administrator na tumutugon sa pangalang Claro. Malinaw naman. Claro, certeza. Na permanent positions sa ilalim ng Civil Service Code ang mga department head
at hindi sila political appointees. Yun. Komento ni Certeza sa naging pahayag ni komento ito ni Certeza sa naging pahayag ni Mayor-elect Nancy Binay na tulad ng Pangulo ay nais rin sana niyang hilingin ang courtesy resignations ng mga department heads ng Makati upang matiyak na mga pinagkakatiwalaang tao lang ang nasa pwesto. Binigyang din ni Certeza na ang mga department head ng Makati City Hall ay nakamit ang kanilang posisyon bunga ng kanilang sipag, professionalism at performance. Katunayan anya, karamihan sa kanila ay dekada nang nagsiservisyo sa Makati mula pa sa termino ni dating Vice President Jejomar Binay noong siya ang alkalde ng lungsod. Alas 6:41 na ng umaga. Magbabalik po ang ACS Balita. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na damit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, magandang umaga pala sa mga O1, lalo na kay Kuya Willie De Luna. Nandiyan na raw sila sa Batangas Pier. Aba. Galing sa Pauwi na. Pauwi na. Tapos na yung klase. Klase kahapon. Papunta sila ng Mamburao ba, Kawili? Mamburao Occidental Mindoro. So dumadaan talaga sa pier. At marami pang ibang mga dumadaan din dyan sa pier, papunta ng Batangas Pier, papunta ng Oriental Mindoro. Yung iba papunta ng, alam ko, pati papunta ng Romblon eh. May ibang mga papuntang Romblon, dumadaan din yan. Malayo-layo nga lang. Ano ba nagro-roro? Roro. Kaya yung pong mga, kumusta ba yung Batangas Pier? Tama-tama, napag-uusapan natin ang pier. Makipag-usap tayo sa may-ari ng pier, ng mga pier sa Pilipinas. Si GM J. Santiago. GMJ Santiago, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Ang Batangas Pier po ba, ito pa rin ang isa sa pinakamalaking pier? Hindi ba kayo ang nangangasiwa niyan? Yes po, Katunying, ang Batangas port po natin, kung ang pag-uusapan po ay yung sa passenger terminal po, yan po ang pinakamalaking passenger terminal po natin sa buong Pilipinas. Bagamat kung ang pag-uusapan po container naman, yan naman po ay dito po sa South Harbor po at MICT. Ganun kadami ang dumadaang pasahero pala dyan sa pier, kaya ito ang pinakamalaking passenger terminal. Opo, nag-average po tayo dyan, Katunying, sa regular day po sa Batangas Port po. Nasa 17,000 po araw-araw. Pag peak season po, umaabot po tayo dyan ng mga 20 hanggang 21,000 po na pasahero araw-araw. Ang dami. Nung huli ako napunta dyan, hindi naman dahil kaharap ko kayo, malamig ang haircon nyo doon. Natsyempohan ko lang siguro yun, GM. Hindi po, Katunying, talagang malamig na po ang aircon doon. At kung maalala nyo po, kung kayo nadaan na po doon, comparable na po siya. Hindi naman sa sa mga
kaibigan natin sa airport, sa air sector, comparable na po yung ating Batangas Port po sa mga airports po natin, airport terminals natin. Parang nga palang convenience at saka comfortability po. Para nga palang airport na. Tsaka ganun kadami ang katindi ang traffic ng tao, GM. 17,000 ba naman on regular days? A day? A day po, ang kapasidad po natin dyan, Jerry, Katunying, seating capacity po, nasa 8,000 pong pasahero tayo dyan at any given time. Nakaupo po lahat yan. Pero kung ang pag-uusapan po ay turnover ng pasahero, nasa 17,000 a day po tayo dyan at ang average po. Lahat po ng nagro-roro, kahit na magro-roro lamang, kailangan pa rin, paano ba ang sistema doon, GM? Kailangan dumaan pa rin sa terminal? Well, opo, kung pasahero po ang pag-uusapan, maghihintay po yung pasahero na walang dalang sasakyan po sa ating mga terminal po, at doon sila maghihintay para makasakay po sa mga barko, whether passenger po o roro, yun naman pong mga may dalang sasakyan or yung pong may mga bus, mga truck, ang ginagawa po natin dyan habang naghihintay po sila na maisakay po yung bus or yung truck or yung pong ibang pribadong sasakyan, pinapababa po natin sila sa kanilang mga sasakyan at doon po sila sa loob ng terminal naghihintay dahil we do not allow po na pag naglo-load po yung mga sasakyan sa mga roro ay may pasahero. So yung po mga pasahero natin ay lumalakad po yan, paakyat po doon sa mga passenger cabins po, kung saan dapat umupo ang mga pasahero. Hindi po pinapayagan ng mga barko, yung pasahero ay nasa loob po ng sasakyan habang naglalakad po yung mga barko. Hindi, saka kailangan nyo rin talaga ng yung pa isa, yung security, security, accounting nung bawat tao na sumasakay sa mga vapor. Tama po, bawat isa po dyan na pasahero maliban po doon sa pag-check po, Katunying, Jerry, sa mga sasakyan, sa mga kontrabando po o iba pa pong ipinagbabawal na bagay, dumadaan po sa screening at sa x-ray machines po yung mga daladala pong gamit at bagahe po ng mga kababayan nating sumasakay sa mga barko. Diyan po sa mga terminals po natin. Ako hindi ko pa nasubukan na mag-roro o tumawid dyan sa Batangas. From Batangas ba, GM, saan ang destination yun? At ilang destination ba yun? Well, marami pong destination yan, Jerry, Diyan po sa Batangas, maaari pong pumunta yan sa probinsya ng Oriental Mindoro, pwede po sa Occidental Mindoro, meron po sa sa Romblon, meron po diyan diretso po hanggang Panay Island, hanggang Katiklan po sa Boracay, meron po diretso. Meron pa lang gano'n, Gano'n ka ginhawa. Iba-ibang barko ho yun, hindi yung pupunta muna na sa Oriental. Tapos lilipat ng barko. Lilipat ng isang diretso na 'yon. Pa isa-isang barko ho 'yon ang GM. May po yan na Katunying, Jerry. May barko po na diretso mula po Batangas sa port papunta po diretsong Katiklan. Pero meron naman po diyan na halimbawa yung ibang mga sasakay po kayo sa bus Yung isang barko po dadalhin kayo sa may Calapan Oriental Mindoro, yung bus po ibabiyahe hanggang Rojas Oriental Mindoro o Bulalakaw. At doon na naman po sila tatawid ng ibang barko po. May lipat barko pala. Lipat. Speaking of which, yung mga galing ng Leyte, tatawid ng Samar, nagpo-problema ngayon dahil po sa diferensya nitong San Juanico Bridge. Nakita ko po kayo ni Secretary Vince Perez. Ba't ba Perez na naalala ko? Vince Dizon. Vince Dizon, noong linggo, nandiyan kayo sa Leyte. Ano po ba ang nayaring plano dyan para po sa ating mga kababayan, especially doon sa mga magbibiyahe po ng malalaking sasakyan? Opo, Katunying, nung nakaraang araw lamang po ng linggo nga, at tulad po ng nasabi nyo, tayo po ay kasama po natin ang ating Department of Transportation Secretary Vince Dizon po. At kami po ay nag-inspection po dyan sa Tacloban, City, tapos tumawid po tayo sa San Juanico Bridge at tayo po ay nag-inspect din dyan po sa may Basay Samar po. May isa pong maliit na pantalan po dyan, yung pong tinatawag na Amandayahan Port po.
na yan po ay kasalukuyan pong pagmamay-ari po at minamanage at ino-operate po ng munisipyo po ng Basay po sa Samar. So nakita po natin ngayon, kasalukuyan po kasi ang yan pong Amandayahan Port po ay yan po ang pinakamalapit na access point mula po sa Tacloban Port po natin. At yan po ang pinakamaiksing biyahe ng Roro sa ngayon po, no? At nakita po natin bagamat hindi nga po nung nakaraang linggo po ay hindi po handa yung pong Amandayahan Port po doon sa Basay Samar. Nakita naman po natin na sa pakikipag-ugnayan din po sa probinsya po ng Samar na pinamumunuan po ni Governor Shari Antan po at saka po ng DPWH ay ginawan po ng paraan na makapagbiyahe na po yung Roro mula po Tacloban Port papunta po sa Amandayahan. At nung kami po ay nag-inspect doon nung nakaraang araw po ng linggo, Katunying ka Jerry, may dalawang Roro na po na vessel na bumabiyahe doon at nag-utos po si Secretary Dizon sa Marina na maghanap pa at mag-engganyo pa po ng mga Roro operators para po madagdagan pa po yung biyahe doon. At nung linggo po may nag-manifest na po na isang Roro operator na magdadagdag pa po sila ng dalawa pa pong Roro. So hopefully po within the week ay magiging 4 na po yung Roro vessels natin na bumabiyahe doon. Bagamat kulang po ngayon nga pong umaga ay nagpatawag po muli ng pulong po si Secretary Dizon kasama po yung Maritime Industry Authority para idiin po yung kanyang direktiba na mag-engganyo pa po sila at maghanap pa po sila ng Roro operator para po doon sa rutang yon mula Tacloban City papuntang Amandayahan Port sa Basay Samar po. Mga ilan ho ang ideal doon na Roro, GM? Well, sa ngayon po, Jerry, ang report po sa atin ng Office of Civil Defense doon sa area, araw-araw po umaabot po sa 1,400 na truck. Ang pinag-uusapan lamang po natin truck, hindi po yung light vessels. Light vehicles po. Nasa 1,400 po daw. Dami pala. Araw-araw. So, sa amin pong pagtatala, sa dalawang Roro yung existing kasalukuyang bumabiyahe po, makakabawas po tayo muna ng 200 kada araw, so meron 200. And then kung magdadagdag po ngayong linggo ng dalawa, so magiging 400 po yun o hanggang 600, depende po sa biyahe. Kaya po kailangan na medyo tayo po sa sa direktiba ni Secretary Dizon, ang naging usapan po ay yung pong Amandayahan Port po ay ite-turn over na po ng LGU Basay sa PPA po para yan po ay mapalaki po natin at nang maka-accommodate pa po siya ng mas maraming Roro vessels po ng sabay-sabay. Ito'y magiging permanent na, Well, opo, kasi po dahil nga po sa tinatala natin na ang rehabilitation po ng San Juanico Bridge will take at least 3 years po. Tagal. So, kailangan po talagang paspasan po yan para makabawas po doon sa congestion at yung pong yung hindi nga po pagkaya ng tulay sa malalaking bihikulo po. Kaya po yan, magiging for the time being po, yan po magiging permanent access point po between Tacloban and Samar po. So yung isang operator pala, kaya niya sa 24-hour ang 100 na truck. Well, sa ngayon po, Jerry, Katunying, kasi nga po, kulang pa po yung pasilidad doon. Hindi po magawa ng nighttime operations. Between 6 a.m. to 4 p.m. pa lang po. Kaya daytime. Maikli lang pala. Po tayo ng mga buya po doon sa area at maglalagay po tayo ng port lighting doon habang ine-expand po yun. At nang magkaroon po tayo ng nighttime operations doon kung kakayanin pong 24 oras na tuloy-tuloy po para initially po ay babawasan talaga yung pila po ng mga truck doon. So ang mga gagawin nyo pa ay parang yung pier pahabain para mas maraming makaparadang Roro. Parang gano'n ba, GM? Opo, Jerry, bali maggagawa po tayo ng mga rampa, yung Roro ramps at pa rin po natin. Sa ngayon po, ang workable lamang po na rampa doon, dahil po dati
Yun pong Amandayahan Port ay ginagamit po particular po sa mga fishing boats lang po, no? Yung mga na pangisda. So medyo mababa po yung rampa para po sa mga mas malalaki pong mga ro-ro vessels. So kailangan pong taasan at kailangan laparan. No? So yun po, gumawa muna ng stopgap measure o quick fix. Kumbaga yung DPWH para mapataas lamang po yung rampa at tayo naman po ay tutulong para mas maging ligtas at mas maging permanente po yung improvements po doon. Oo, pero humihingi daw po ng second opinion ang Tacloban LGU tungkol doon sa sa weight limit. Baka naman daw masyadong magaan yung limit nila. Humihingi daw ng second opinion para mas makadaan din yung kahit na ilang medyo hindi naman kabigatang mga truck. Na-settle na mo ba yan, GM? Well, sa pagkakaalam ko po, Katunying Jerry, no, bagamat yan po ay usapin po sa parte po ng DPWH, yung pong pagpupulong po namin ni Secretary Dizon together with Mayor Alfred Romualdez po ng Tacloban City, ng DPWH po, kasama po dyan si Yusek Robert Bernardo, si Governor Shari Antan. Yun nga po ang sinasabi po ni Mayor Alfred Romualdez. Kasi po sa ngayon, hanggang maximum po ng 10 tons lang po ang inaalaw nila na light vehicles. 3 tons. 3 tons lang po sa ngayon. At mga maliliit lamang pong sasakyan yan. Ina-anticipate po ng DPWH daw na kapag tumuloy na po yung kanilang unti-unting rehabilitasyon by the end of the year, baka accommodate na ng yung vehicles weighing 10 tons po, no? So mas palaki-laki. Kaya lamang po, yun nga pong mga delivery trucks, yung pong mga tanker na may mga crudo at gasolina, between 10 to 15 tons po yung timbang po niya. No? So medyo mahihirapan pa rin. Ang sinasabi po kasi ni Mayor Alfred is ang basis po ng closure is yung resulta ng isang consultant po, assessment ng isang consultant ng DPWH. Ang suggestion po niya ay kausapin po yung consultant din naman o yung nag-construct po originally yung San Juanico Bridge. Isa pong kumpanyang Hapon yan na tingnan naman, kausapin sila dahil ang sa kanya pong paniniwala baka mas alam po nila kung ano yung structural capacity at structural integrity po ng San Juanico Bridge dahil sila mismo ang gumawa po. Parang ang DPWH doon lang sila sa safe side. Baka nga naman payagan nila ng medyo mas mabigat tapos madisgrasya, sisihang katakot-takot yan. But anyway, DPWH issue yan. Ang problema, ang sinusolusyon na natin ngayon yung Roro at mukhang maganda naman ang direksyon diyan. GM, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataon, Katunying Jerry. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Good morning po. Good morning po. Si GM J. Santiago ng PPA. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Sportos! Ito pa lang si General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Kumbachero. Ng pangalan niya si Katateng. Si Katateng na lang para maikli. March 2027 pa magre-retire. Mahaba pa. Kanyang panunungkulan kung sakasakali. Kung sakasakali. General Sam Sagun, magandang morning. Magandang morning din at happy listening kay Kuya Jojo Porca. Kuya Jojo Porca, magandang
Manila Morning, Kuya Rolly Romero. Kuya Rolly Romero, kumusta ba? Wala ba tayong mga tinatayong mga tulay dyan? Yung sa mga kababayan natin na nandyan, magkakapit-bahay sa Barangay Santol, QC, lakasan nyo na ang mga radyo ninyo dahil may namimigay ng pera dyan. Hindi ayuda, hindi kandidato yun. Hindi. Lakasan ninyo. Dyan po ang malakas promo natin at dyan naman po sa Kuala Lumpur, Malaysia. May kanina pa nakatayo dyan, kitang-kita, Pero hanggang maligo nito si Let Narciso, kaaga-aga aga-aga nagtatrabaho. Alamin nga natin ang balita doon bago lang tayo magpangunahing balita kung ano ang pangyayari sa KL. Meron pong update sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. Si RH14, Let Narciso. Kamin Let! Good morning, Katunying Jerry. Ngayong araw ay may nakalinyang 3 meetings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kuala Lumpur. Una nitong pangungunahan bilang chairman ang 16th Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit. Nakasentro ang pulong sa pagpapalakas ng kalakalan, connectivity at environmental sustainability sa sub-region. Nakatakdang ipresenta ni Mindanao Development Authority Chairperson Leo Tereso Magno na nagsisilbing Philippine Signing Minister for BIMP-IAGA ang update sa economic cooperation. Sunod ay makikibahagi si Pangulong Marcos sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na dadaluhan ng mga leader o matataas na opisyal ng Gulf countries na binubuo ng Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar at United Arab Emirates. Kasado rin ang kauna-unahang ASEAN GCC China Summit na dadaluhan naman ni Chinese Premier Li Chang. Sa nasabing pulong, inaasahang muling bibigyang diin ng Pangulo ang soberenya ng Pilipinas, sovereign rights at jurisdiction alinsunod sa international law kabilang ang 1982 UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Katunying? So last day na pala ngayon? Oo, last day ngayon. Kaya mamayang gabi ay uuwi na ng Pilipinas si Pangulong Marcos. Pero yung lipad ng PR001 mukhang mga alas 12 pa ng hating gabi. Dahil kapag ganito, di ba, alphabetical yung lipad ng eroplano ng mga leader na dumadalo dito sa event na ito. Alphabetical pala. Yung palang dahil si Let Narciso, bukas pa siya. Hindi. Philippines. Alphabetical yung mga bansa. Patuloy din sa'yo si Let. Let, yung agreement na wag gumanti sa Amerika doon sa tariff cuts. Pakiklaro mo nga yun? Yun ang napagkasundoan actually sa meeting ng foreign ministers ng ASEAN. Pero dun sa pinakahuling binanggit dito sa ASEAN, sinabi ni Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim na sumulat siya kay US President Donald Trump para hilingin na magkaroon ng ASEAN-US meeting. Kaugnay dyan sa usaping yan. Pero ang direksyon ng ASEAN ay walang gagawing retaliatory measures at sa halip ay paiigtingin yung pakikipag-usap sa Estados Unidos, bilateral man o multilateral. Pero nagkakaisa sila na dapat ay iisang posisyon ng ASEAN dyan sa usapin na yan. Yung iba talaga pagka-grupo no? Okay, Let, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. May oras ka pa pala para maglakwatsa. Oo, mamayang gabi. Baka makita ko na ng gabi yung Petronas Towers. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Member KBP, Oras. binabati pala natin ng happy birthday ang ating Wonder Woman na si May Binauhan. Si May, birthday ngayon. Happy birthday, May. May lugaw ba tayo dyan? Oo nga, no? Yung pinakamasarap na lugaw. tapos may yung itlog. Oo. Yung nilagang Iba itlog. talaga lasa ng lugaw ni May, ano? Alam mo na kung ano sikreto. Alam mo na, Naikwento ko na sa'yo. dinemonstrate mo pa sa akin. Dinemo mo pa sa akin. Napatili nga si Mother. May, happy birthday. Happy birthday. At ka-birthday mo pala si Brian. Si Brian Jetta, yung inaanak ko kumpatsero, yung asawa ni Jess Lee. Para inaanak ko rin. Pamangkin ni Ka Jerry Labasan. Ayan, Brian, inaanak. Happy birthday. Happy birthday, Brian. Laban tayo dyan. Alabat tayo dyan. At maganda umaga rin sa ating mga taga-subaybay dyan sa Switzerland. Si Switzerland. Kuya Uy, ganda dyan. Rufino Tata Ruping dyan sa Switzerland. Oras po natin, Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes past the hour of 7. Yun. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Martes, 27 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Odd even scheme, iba pang hakbang para sa EDSA Rehab inilatag. Dry run sisimulan sa June 16. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, umarangkada na. Demolisyon sa May Halige, Tondo, hindi natuloy matapos mauwi sa tensyon. DILG makikipag-ugnayan sa ICC upang payagang manumpa si dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City. Senator Bong Revilla isinisi sa mga nagpakalat ng fake news ang pagkatalo sa eleksyon. Kaso, ikinakasa. At babaeng negosyante patay sa pamamaril ng karelasyong polis sa Davao City. Suspect kusang sumuko. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Magpapatupad po ng odd-even scheme ang MMDA sa EDSA bilang bahagi ng mitigation measures upang maiwasan ang Carmageddon sa panahon ng pagkukumpuni ng DPWH. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, alinsunod din ito sa utos ng Pangulong Marcos upang maibsan ang traffic. Sa ilalim ng odd-even scheme, ang mga sasakyang may plaka na nagtatapos sa odd numbers 1, 3, 5, 7 at 9 ay hindi papayagan na gumamit ng EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Habang ang mga sasakyang may plaka na nagtatapos sa even numbers 2, 4, 6, 8 at 0 ay bawal naman na dumaan sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Paglilinaw naman ni Artes, EDSA lang iiral ang odd-even scheme at ipatutupad pa rin ang number coding sa ibang mga lansangan sa Metro Manila. Samantala, traffic violators sa unang araw ng Balik NCAP ay umabot ng mahigit sa 1,000. Wala tayo ng update mula kay RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Good morning, Jerry at Anthony. Umabot nga sa higit 1,000 ang mga nahuling lumabag sa iba't ibang traffic violation sa unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa pinakahuling status na inilabas sa MMDA ngayong umaga, 1,112 ang naitalang NCAP apprehensions mula nang ipatupad ang programa kahapon din ng alas 6 ng umaga.
mayorya sa mga ito ay pagbaliwala o pag-disregard sa traffic signs at mga pagdaan sa EDSA busway batay roon sa initial assessment MMDA. Ayon sa ahensya, kumpara sa parehong petsa noong nakaraang taon, bumaba ito sa higit sa 3,000 o mula sa higit 3,000 violators na nasilip sa kanilang kamera. Pero hindi lahat ng mga yon, yung 3,000 last year, ay natikitan, kundi na-monitor lamang sa kamera dahil hindi in effect noon itong NCAP. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Ortiz, mistulang, and I quote, natakot ang mga motorista sa pagbabalik ng nasabing polisiya. Pero sunod din natin nakita sa command center kung paano sinusuri ng MMDA yung sitwasyon sa mga major thoroughfares. Kahit yung mga motorsiklo halimbawa na dumadaan sa bike lanes, sa rightmost lane ng kalsada, nahuli ng kamera mga plaka. Pero sa ating pagdaan ngayong umaga, kaya babait sa ating mga motorista at kitang-kita natin na may pagbabago pa. Kung kahapon, malamala na lang yung dumadaan sa bike lane sa halimbawa. Ngayon talagang iniiwasan yung pagdaan dito sa nabanggit na bahagi ng EDSA. Tiniyak naman ng MMDA na hindi ginagatasan ng NCAP, lalo't una, hindi naman daw sila kasama sa unang inireklamo o ipinitisyon sa korte dahil sa mataas na multa. Pangalawa, walang third party ang MMDA dahil sarili raw nilang sistemang ginagamit sa AI camera at iba pa para sa NCAP. So paano ko malalaman ngayon, Edniel, kung isa ako sa 1,000 violators na yan? Isa ako sa mga nahuli ng NCAP? Kagaya nung dati nang ipinatupad ay yung address ng Taranos Sakyan ay nandoon sa LTO. Ayun ang kanilang gagamitin para mag-mailing system. So mailing system muna, Jerry, yung gagamitin ngayon. Pero ikinokonsidera at pinag-aaralan ngayon ng MMDA yung mga bagong paraan para i-alert yung magiging violator. Isa dyan yung paggamit ng application sa yung cellphone. Pangalawa ay paggamit ng text system. Ayan, yung text. NDRRMC style. Na kapag may mga sakuna o lindol, nag-aalerto NDRRMC. Parang gano'n ang gagabitin ng MMDA kapag ikaw ay violator. Siyempre, hindi kasing lakas ng vibrate ng NDRRMC, pero yan ay pinag-aaralan pa at inaayos. Pero sa ngayon, as we speak, mailing system muna ang gagamitin ng ahensya. Okay. Sitwasyon dito sa EDSA, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami pang dapat kinisin dyan, kumbachero. Si Bailon ngayon nga dati, yung dating pinatupad yung NCAP, kumbachero, siya na nagkusa na tiningnan niya sa kanyang portal na kung siya ay may tama, may huli, so may may violation siya. Ang ginawa niya, binayaran niya yung multa. Pagkabayad niya, nagpalipas siya ng ilang araw, hindi pa rin nawawala yung kanya, yung may problema yung problema niya. Kaya nga marami pang dapat kinisin dito sa NCAP implementation. At kinisin yan para hindi magmukhang hanap buhay ang NCAP. Lalo na kapag ito itinuloy na rin sa mga LGUs. Na tingin ko dapat na rin para uniform na no? Hindi pwedeng MMDA lang, pati LGU, but with uniformity. Yeah. Ayun. Pagka si Giselle talaga basag ulo yung music natin Bakit kaya? Alam niya natin. Eto nga pala. May basag ulo ba? Yan daw pong mga transport group ay pumapalag sa NCAP. Ayun. Alamin natin ang balita mula kay RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry, katunying kasadong mag-noise barrage ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide sa Hunyo 2. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, kabilang sa mga ipoprotesta raw nila na bawiin na yung pagpapatupad ng no contact apprehension sa mga ruta ng jeep sa Capital Region. Malaki raw kasing dagok sa hana yung malaking multa ng pulisiya
Ngayon dumaranas din sila ng iba pang hamon kagaya ng satelitang konsolidasyon sa ilalim naman ng Public Transport Modernization Program. Ibinahagi ni Lapitan na noong unang implementasyon ng NCAP sa Maynila, sinapchat na lang daw ng humigit kumulang 10 driver yung kanilang unit dahil sa malaking multa sa pulisiya. Pumapalo raw ng 46,000 hanggang 70,000 piso ang multa ng ilan sa kanilang mga kasama na mabuti na lamang nabura din kalaunan dahil naman sa reversion ng lungsod kasunod ng reklamo ng transport sector. Idiniin din ng Piston Secretary na may mga pagkakataon na nagkakaroon ng hindi sadyang violation yung mga driver dahil kailangan daw nilang magbaba ng mga senior citizen at mga persons with disability na o sa hindi pinapayagang unloading na lugar. Bukod sa NCAP, ito protesta rin daw ng grupo yung obligadong franchise consolidation sa ilalim ng PTMP at mahal na presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na buwan. Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan, MMDA pa lang yung may NCAP yan. Paano na pagka napunta sa yung LGUs na, LGU, mga public utility vehicles talaga, lalo na yung mga jeep. Katulad nun, kumbachero, it makes sense. Halimbawa, yung kung magbababa ka sa tamang babaan at magsasakay sa tamang sakayan, yun naman ang dapat. Dapat naman ganun. Dapat naman ganun. Kaya lang, yung infrastructure ba ready? Meron ba? Meron ba? Halimbawa, gusto mong magbaba, may nakaharang na kung ano doon. Yun lang binabanggit natin na ginagawang waiting shed. Dito sa Commonwealth. Ilang taon na bang ginagawa yung busit na waiting shed na yan? Hanggang ngayon, delikado. Kung bachero, may mga scaffolding kang makikita doon. I'm sure nadadaanan mo din. Nakita ko nga yan. Delikado, napakadelikado. So talagang hindi po pwedeng i-implement mo nang hindi nakahagayak yung infrastructure. At tulad nga rin ng mga experience natin nung nakaraan, lalo na dito sa Maynila, nung nagpapatupad ang Maynila ng NCAP noon, may kakilala nga ako 15,000. Grabe, ang huli niya. Paulit-ulit. Sa dami. Dahil nga yung dadaanan niya, may lubak, umiiwas. So nag-swerving, nag-change ka ng lane. Huli ng huli tong camera. Nung ireklamo sa Manila City, sa City Hall, yung in charge doon, hindi pwede. Huli yan eh. Pero para maayos yan, hati. 11,000 na lang. Hindi nga hati. Hindi pa hati. 11,000 na lang. Nagbayad itong kaawawang driver. Alam niyo nangyari? Pagkatapos ng ilang linggo. Lifted yung, may TRO na yun. Sayang, ba't ka nagbayad? Nagbayad ng 11,000. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. May binanggit naman na may tanong kasi si Rosauro Muhi, Katunying, paano yung second hand sasakyan nabili tapos hindi pa na-transfer ng may-ari sa nakabili at nahuli ng NCAP? Yan nga po yung problema. Ang hahabulin pa rin doon yung dati may-ari. Yung dating may-ari. Dahil yun ang sa kanya pa rin nakapangalan. Ang sabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, bibilisan na nila. Bibilisan na. Yung meron daw pong ilalabas sila yatang order tungkol sa mas mabilis na pagta-transfer po ng ownership ng mga nagbenta ng sasakyan. Ang sabi naman po ni Ombudsman Samuel Martires na nag-message sa atin ngayon, waiting shed ba yun? waiting shed ba yun? Akala ng mga taga-Samar, spaceship? Akala ko nga nung una ginagaya yung yung sa Australia, yung ano tawag doon, yung structure na Australia. Diyan sa Sydney. Sa Sydney. Yung Opera House. Opera House. Alak ng bakang dalaga. Uncle Sam, hindi nyo ba pwedeng imbestigahan moto proprio yan? Una-una, mahal. Ang mahal Pangalawa, ang sama ng disenyo, magkakaiba pa. Magkakaiba pa kung batsero. May iba yung disenyo dyan sa bandang Ever. Iba disenyo dyan sa bandang Circle. Sa may Philcoa. Iba yung disenyo sa Philcoa. Parang ginagawang art Parang may exhibition ng
art. Subukan Yung mong ginawa, pumunta dyan kahapon, nadaan ako bandang alas 3 ng hapon. Maaraw. Gusto mo sumilong? Gusto mo sumilong? Para hindi ka maarawan. Akala ko nung dati, pag umuulan lang magkakaproblema. Pag umuulan dyan, sigurado basa ka. Basa ka. Ay, nako, nanang ko po. Ay, sino ba nakaisip nito? Mayor Joy, pakipalokpok mo nga yung nakaisip nito, Mayor Joy Belmonte. Yung papuntahin mo sa opisina mo, Mayor. Tapos gayahin mo yung tirada ni... Parang ang opera house naman eh. Ayan, tingnan mo. Yung tirada ni FPJ, yung lalapit ng tao, popompiangin mo, ano ka mo yung ginawa mo na yan. Ang pangit na ng design, gumastos pa tayo ng malaki dyan. Sabihin mo, Mayor Joyce, pompyangin mo nga yung nakaisip niyan. Oras po natin, 7:26 ng umaga. Standby lang, Boy Gonzales. Pangunahing balita! Pangunahing balita! Ay, mamigay na tayo ng pera. Sige nga. Oras na para tayo ay mamigay ng kwarta. Si Ma'am Yolanda Jones dyan sa Melbourne, Australia. Tsaka si Bing Matira dyan naman sa Hong Kong. Nagtatanong, kailan ba mapupunta raw doon? Si Sherwin. Hindi ba si Alfaro? Hindi ba si Kuya Arthur Fermin nga? Sa Japan. Japan. Sabi niya, ba't papuro dyan na lang? Sherwin, magpunta ka sa Japan. Problema mo ngayon yan. Total, marami ka naman daw tropa sa Japan. Oo nga, Sherwin. Tingnan may mga hulihin na immigration dito Andiyan ka lagi. Sa Barangay Santol, may nanalo na RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, Kapatid Jerry, dito nga sa napakaganda, napakalinis sa Barangay Santol sa Quezon City. Tingnan naman piyesta rito. May malakas ang naka-tune in sa DZRH sa number 8. Anong street po ito? Badja. Baha. Madjak Street. Yan, okay. Kayo po may-ari? Apo. Madjak Street. Pangalan niyo po? Erlinda Salanggit. Linda for short. Linda for short. Linda, kanina nagtanong tayo rito sa tunying ka, Jerry. Bukod na bukod kagad sa atin, naka-cellphone, naka-tune in sa DZRH. Ano ba araw-araw? Araw-araw. Naku, hindi pa nga ako senior. DZRH na, no? Katunye, Jerry. Ay, hello po, Nanay Linda. Idol na idol kita kasi napakatapang mong tao. Alam ko yung mga binabatikos mo dahil sa'yo lang ako naniniwala. Naku, salamat po, Nanay Linda. Opo, thank you. At lagi ako nagpe-pray sa'yo, sa family mo at saka din sa anak mo. Until now, alam ko history ng pagmamahal mo sa pamilya mo at sa bayan. Maraming salamat po. I love you, Katunye. I love you po, Mami Linda. Thank you. Salamat po. Bigyan mo na ng pera yan. Bigyan mo na ng pera. Magpahalaga ka kaysa sa perang ito. Kung ano sa puso namin kayo, huwag kang mawawala talaga sa DZRH. I love you, Katunye. Thank you so much po. Salamat po. Nakatero ng bigas ng Katunying yan. Thank you very much po, Katunying. Talagang mahal na mahal ka namin talaga sa DZRH. At saka sa buong mundo. Ay, buong Pilipinas din, ha? Ayun na, buong Pilipinas. Dahil dyan, meron ka bang grocery ng DZRH? Tingnan mo nga naman, Kaya, totoo ito, ha? Alam mo, maski wala pa mga regalo mo, basta araw-araw napapakinggan ka namin. Masaya na kami sa buong pamilya namin. Katunying, Jerry. Opo, yan po. Hindi lang yan. Meron kang certified t-shirt dahil ka original at saka certified na pa ng Dos por Dos. Meron kang DZRH t-shirt. Talaga naman, sabi ko nga sa iyo, elementary pa rin ako hanggang naging high school, hanggang ngayon senior, Hindi ko makakalimutan ang Anthony Taberna at saka Jerry Baha. Baha yun, at J yun, ha? Thank you so much po, Mami Linda. Thank you. Oo, ang nitong si Nanay Linda na in-expect nyo ba na darating kami ngayon? Hindi. Naku, everyday. Ito lang asawa ko kasi lagi yan nakikinig. Ako ting umaga, nasa-tune in ako. Yung radyo ko hindi mapalakas dahil yung mga kapitbahay ng PWD. Kaya nagsiselfone ako. Parang may nagbibideo doon, May nagbibideo po sa likod nyo. Binibidyohan kayo.
Kanyang jowa. Oo nga, ang ating darling din talaga nagpapromote ng DCRS. Ayun! Kaya mga naman. Thank you so much po. Congratulations, Nanay Linda. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking tumotor sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH. Malakas, promo Aris number 6, Sherwin Bata para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Thank you, Mami Linda. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa iba pang balita, epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, 20 sentimos ang bawas sa kada litro ng diesel at 40 naman sa kerosene. Merong konting pagtaas, 10 centavos sa bawat litro ng gasolina. Naudlot ang nakatakdasan ng demolisyon sa mga kabahayan sa Mayhaligi, Tondo, Maynila kahapon. Ito'y makarang ipadlock ng mga residente ang compound ng gate sa barangay 262 at 264 para harangin ang pulisya at demolition team. Mas lumala pa ang tensyon ng dalawang panig nang magpumilit pumasok ang mga otoridad na pinagbabato pa ng mga residente gamit ang mga bote at plastik. Binomba rin ng tubig ang mga residente ngunit di nagpatinag at ginantihan ng pagbubuga ng fire extinguisher. Giit ng Mayhaligi Neighborhood Association, hindi sila nakatanggap ng anumang formal notice hinggil sa demolition. Samantala, naputol si Boy. Babalikan natin si Boy Gonzales. May follow-up po tayo dyan sa nakaambang demolition sa Mayhaligi, Tondo. Samantala, nakikipag-ugnayan ang DILG sa International Criminal Court para sa oath-taking ni dating Pangulong Duterte bilang mayor-elect ng Davao City. Ito sa gitna ng pagkakakulong ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Perma po ni DILG Secretary John Vic Remulla na kinikilala ng pamahalaan ng landslide victory ni Duterte sa nagdaang 2025 midterm elections sa tinitingnan nila ang mga paraan para sa formal na panunumpa nito. Paglilinaw ni Remulla, si incumbent na Mayor at Vice Mayor-elect Sebastian Duterte ang pansamantalang uupo bilang alkalde habang wala ang kanyang ama. Kakasuhan ni Senator Bong Revilla ang mga nagpasimuno sa pagpapakalat ng fake news laban sa kanya nitong nakalipas na halalan. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, legal counsel ni Senator Bong Revilla, hihilingin nila ang tulong ng NBI upang matukoy ang mga pasimuno ng fake news. Sinabi ni Fortuna na nasa 5 hanggang 10 tao ang kanilang kakasuhan ng cyber libel kaugnay sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Naniniwala naman si Revilla na nabiktima siya ng fake news kaya natalo sa katatapos na eleksyon. Paliwanag nito, mayroong orchestrated campaign laban sa kanya bago maghalalan gamit ang fake news na nagungkat ng kaso niyang plunder sa Sandigan Bayan kung saan ay ipinasasoli umano ang 124 million pesos. Sumuko sa otoridad ang police corporal na sangkot sa pamamaslang sa isang babaeng negosyante na hinihinala ang kanyang karelasyon. Kinilala ang suspect na si Police Corporal Marvin Perez na nakadestino sa Police Station 15 Ecoland. Batay sa report, may asawa na si Perez, ngunit nakipagrelasyon ito sa biktimang negosyante na kinilala lang bilang si Diana. Nitong linggo, narinig na lang ng mga testigo ang pagtatalo ni na Perez at ng kanyang nobya sa loob ng sasakyan ng biktima hanggang sa biglang pumutok ang baril at sa kanila nakita ang pulis na mabilis na lumabas ng sasakyan at lumayo. Inumpiska na rin ang kanyang baril at tsapa. Arestado ang 7 miyembro ng isang sindikato na target na pagnakawan ang mga senior citizens sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, kinabibilangan ng mga sospek ng 3 babae at 4 na lalaki. Batay sa police report, hinuli ang 7 sospek matapos na biktimahin ang isang 67 anyos na lola na kanilang pinalibutan at inagawan ng 2,000 pisong cash at debit card habang bumibili sa supermarket sa barangay Bago Bantay. Ayon sa guard ng supermarket, hindi ito ang unang pagkakataon na nambiktima ng mga lolo at lola ang naturang grupo.
Imumungkahi ng Department of Agriculture na panatilihin ang Pangulong Marcos ang 15% na taripang ipinapataw sa imported na bigas hanggang Setyembre. Layon daw po nitong maiwasan na posibleng pagsipa ng presyo ng lokal na bigas dahil sa bahagyang tumaas ang presyo nito sa world market kasunod ng pagtatapos ng harvest season. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na dapat gawing dahan-dahan at unti-unti ang anumang planong taas singil sa taripa upang maiwasan ang biglang pagbabago ng presyo sa merkado. Patay sa pamamaril ang chairman at 2 kagawad ng barangay sa Litran 3, Dasmariñas, Cavite. Batay sa police report na malapitang binaril sa likod ang mga biktima na sina Chairman Raul Atarde Balios at kagawad Jose Lagones at Marvin Cañete habang dumadalo sa flag raising ceremony sa harap ng barangay hall. Intindi niyan, kumbachero. Grabe, ano? Nakita mo ba yung video niyan? Yung nagpa-flag racing, tapos bigla na lang lumapit from behind. Ganon ka lakasan loob, ano? Tapos ano nangyari? Kritikal naman ang sekretarya ng Sangguniang Kabataan na si Christine Joseph Bonus matapos na madamay sa pamamaril. Ayon sa PNP, nagpatikwakal din ang gunman na dating barangay tanod nang umuwi ito sa kanilang bahay matapos gawin ang krimen. Sa inisyal na investigasyon, nabatid na hindi nakasahod ang suspect para sa buwan ng Mayo na posibleng motibo nito sa pamamaril. Tulad ng kumbachero, talagang pinlano yun eh. Pinlano. Yung mga ganong krimen, parang mahirap mapigilan ng otoridad yun, kumbachero eh. Tsaka yung ano na parang suicide mission talaga yun. Ito, kumbachero. Patay sa saksak ang isang lalaki sa Zamboanga City matapos na mabigong bayaran ang kanyang pinagkautangan ng 50 pesos. Ayun, ako. Sa police report, nabatid na biglang dumating sa bahay ng biktimang si Randy Adanza Nuhasan ang inutangan niyang suspect na si Arnel Momo Bagyo para maningil. Dahil walang maibayad, nauwi sa mainitang pagtatalo ang dalawa hanggang sasaksakin ng sospek ang nangutang sa kanya. Nako. 4 na tama ng pataliman tinamo ng biktima na dineklarang patay sa ospital. 50 pesos lang. 50 pesos, kumbachero. Timbog naman ng isang 16 anyos na babae makaraang mahulihan ng mahigit sa 1.4 million pesos na halaga ng shabu sa Pinagbuhatan, Pasig. Ito ay kinilalang siya ay kinikilalang bagong high-value target ng Eastern Police District. Isang police officer nagpanggap bilang buyer ng shabu dahilan para masakote ang naturang minor de edad. Sa ngayon ay na-turn over na siya sa Pasig City Social Welfare and Development Office. Susunod, Tito Boy! Celebrity politician nagwala ng matalo sa eleksyon. Pinagbalingan daw po ang kanyang mga staff. Ayun, nako. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:44. This time check is brought to you Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah! Puso ko. Engineer Tony Nanggel. Mga manghuhula dyan na Johnny Santos. Abangan nyo na, andito na. Si Engineer Tony Nanggel ay nakaredy na kanina nung mag-text, nakaredy na sila. Sa papunta sa ano yung laruan nila? Lakewood. Sa Lakewood. Sa Lakewoods. At tinitingnan na itong suot natin. Pang laro daw ito eh. Ganun ba? Pang golf daw. Sige, titingnan namin engineer kung kami makakasama sa inyo. Kaya lang, baka naman mapasama kami dyan. Baka madamay pa kami dyan sa mga ginagawa nyo na yan. Pag nakita kung sino yung mga magtuturo sa amin dyan. Magandang morning kay GM Jobentay ng National Housing Authority. Magandang morning po kay Yusek Randy Escolango. Oy, si Yusek, andyan pa rin ba siya sa Disud? Disud. Yes. Baka malamang yan dahil bago na yung Disud, di ba? Yung secretary Aliling. Pero doon din pala galing, Yusek din siya doon. Undersecretary din walang masyado sigurong pagbabago diyan sa Disud. Si Secretary Acusarbe talagang nagbawas ng load
Parang ganun. Medyo siya na rin mismo. Noong pa naman humihingi ng pagkakataon si Secretary Acosar na medyo makabawas-bawas na siya ng trabaho sa sobrang bigat. Mabigat naman talaga, lalo na kung kumbatsero, hindi naman siya bumabata na. Saka hindi lang yon, lalo pag sanay ka sa private kumbatsero, iba kasi ang bakbakan sa gobyerno. Talaga, Hindi lang procurement process kumbatsero. Ay nako. Meron kang gustong bilhin, hindi mo mabili, kailangan dahil lang sa dami ng proseso na kailangan naman. Yung burokrasya, ano tawag doon? Yung bureaucratic red tape. Yung red tape. Hindi sanay si Secretary Acosar sa ganun Sa private sector ang bilis Pag sabi nga, hindi ba sabi ni RSA, ang gobyerno 6 months ang procurement process. Yung procurement process pa lang yun. Samantala ako 6 na minuto lang. Sabi ko, bili mo. Hello, bili nga. Bili na yan. Ganon kabilis. Ganon sa private sector. Iba talaga. Kaya actually, mahirap ding maghanap ng mga tao sa pribado na pagtatrabahuin mo sa gobyerno. Dahil alam naninibago Naninibago talaga. Yeye Concepcion, happy 50th birthday. Si Yeye. Birthday pala ni Yeye. Happy birthday. Happy birthday, Golden Boy. Si Attorney Romulo Macalintal, sabi niya ay pwede na nga raw manumpa si PRRD bilang bagong mayor ng Davao City. Pero kahit na nasa detention sa The Hague, pero yung pagtatrabaho bilang paano yun, day-to-day kasi yung pagtatrabaho bilang mayor, may mga pinipirmahan yan Hindi, pwede siyang manumpa pero hindi siya pwedeng mag-work, sabi ni Attorney Mac. Pero si Mayor Wes Gatchalian daw, tuloy-tuloy lang ang kanilang work dyan sa Valenzuela. Mayor Wes. Magandang morning at happy birthday din kay Kuya Chito Fuentes. Kuya Chito, wala ba tayong durian dyan sa Davao? Eto na, si Tita Morny. Sino tong celebrity politician na nagwala daw nang matalo sa eleksyon? Alamin natin ang detalye ng balita mula sa ating showbiz legend, Morny Alinio. Magandang morning, Morny! Yes! Putol. Ay, si Justice Alex Quiros pala, birthday din ngayon. Justice Quiros, happy birthday po sa inyo. Si Chairman Altenco ba ng PAGCOR aasa na? Hindi na natin naagila pa, no? Iba talaga busy yata. Pagka big time Busy yata sa pagbibilang ng pera. Kinikita ng PAGCOR. Ang laki ng income ngayon ng PAGCOR kasi. Oo nga, ang laki ng income ng PAGCOR. Chairman, parang mula nung yumaman ka, hindi mo na kami pinapansin 7:55 Ay, ang dami pala nagbe-birthday sa Maringal. Sina Bok John Ray T, si Pastor Dennis, si June Max Mejia, happy birthday. Bong Dorana, tsaka si birthday din ni General Bong Dorana. Happy bahay namin yan. Tsaka si Arwin Pagkalinawan. Ayun. Happy birthday si Jojo Villacruz, tsaka si Toots Kimio. Happy birthday sa inyo mga Bok. Anthony Taberna sa 2x2 sa DCRH. Yung mga nanguhula na, kumbatsero, Kuya Boy Fabian. Dami na. Kuya Obet Imperio. Sino? Kuya RJ Panaligan. Sino? Andito na si Tita Morny. Magandang morning. Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero mukhang hindi maganda ang datingan ngayon sa Showbiz Alandia. At kung bakit, mamaya ichichika natin. Pero pansamantala pag-usapan natin itong actor-politician na natalo kamakailan sa eleksyon na kung saan matapos makumpirmang talo siya, pinagsisinghalan at pinagalitan ang kanyang mga staff. Hindi matanggap nitong actor-politician na siya ay natalo. At eto pa,
isinisisi din niya sa kanyang mga staff kung bakit, ayan ha, masyadong marami daw ang naipamigay niya doon sa kanyang mga tauhan o sa mga taong bayan. Ayan, pati jacket, pinamigay na rin, lahat-lahat na, ayan. But anyway, ang naturang bida sa ating blind item ay isang aktor na napapanood sa isang TV show, ayan, na siyempre pa kapag binanggit natin ang kanyang pangalan, ay agad-agad papasok sa atin ang mga brand ng mga jacket. Pero eto na, nakakalungkot, as in nakababali, muli na namang nagluluksa ang Showbizlandia matapos na sumakabilang buhay ang isang kilalang singer na minahal hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo dahil yung kanyang kanta ay nagkaroon ng iba't ibang bersyon. Hindi natin bibigyan ng pangalan dahil ibibigay natin ang karampatan na magsalita ang kanyang pamilya kung ano talaga ang tunay na nangyari at ikinamatay ng singer na ito. Pero ang singer ay namatay sa isang hospital alas 12:05 ng umaga. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Si Uncle Sam nakatutok talaga sa atin eh. Nanguhula din eh. Nanguhula. Ay. Mike Santa Maria and Ate Sel, magandang morning. Wala kayong hula ngayon ha. Rico Gonzales. Ay, Rico Gonzales. Ricky Gon. Kumusta pala si Secretary J. Ruiz? Nasa Malaysia rin ba sila? Kasama yata. Kasama sa Malaysia. O paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car.